So, what's up guys? It's me, Happy Shop, na magbibigay sa inyo ng konting kaalaman pagdating sa pag-edit sa Canva. So, ngayong araw, magta-try tayong gumawa ng tracing pads. So, before tayo mag-start, kung hindi nyo pala na may Facebook account kami na mas active kami dito. But, we're starting to yun, magana dito sa YouTube. So, before tayo mag-start, bali part na ito mapapanood nyo. Kaya halina samahan nyo ko. Let's go! So dito, gagawa tayo ngayon ng tracing, numbers, shapes, and color. Tapos with addition naman na may cursive na tracing name. So dito, start tayo. Bali dito, same process lang yung gagawin natin. So, select natin, wait lang. So dito, select natin, tapos change natin, search tayo ng element na one tracing. So dito, gagawa tayo ngayon ng, yung unang-una natin is tracing number. Bali same procedure lang yung gagawin natin. Same no video natin nung una. Yan, change elements lang. Yan, number 1. Tapos dito sa kabila naman, oh, yan, adjust lang natin. Tapos, yan, bali ganito. Same lang, change lang natin yan. Change natin name, which is yung number 1. Tapos, ngayon naman, yung gagawin natin dito is papalitan natin yung element niya. So dito, binase ko na yung element na kukunin ko sa sa letter. Na yan. Yung unang-una natin is yung apple. Yan. Bali yan, yung ginawa ko dito is i-base ko yung quantity ng element doon sa number natin. Which is yun, 1. Tapos, 1 apple lang yung inad natin. Tapos, dito naman, change lang natin ulit. Same process lang. Bali dito, ibahin ko pala yung font na ginamit ko. Kasi yung sa ABC na ginagamit ko is hindi siya nagtutugma. So, lumipat ako. Yan, kita nyo naman, yung change lang natin. Yan, parang yung dati lang natin na ginagawa. Change lang natin to. Yan doon. Oops, teka. Bali dito pala yung sinasabi ko sa inyo na nag-change font tayo. Yan. Kung titignan nyo, medyo hindi tugma yung number 1 element natin sa ginagawa nating tracing. So, bali, change lang natin yung font natin. Yan, hindi pa. Yun, hindi pa ulit. Check natin dito. Pero, ito, hindi. Ito yung tama para tugma dyan sa element 1 natin. So, dito, bali tama naman na yung nagamit natin na font. Gagawin natin, isa-adjust natin to. Yan. So, bali, yan. I-ano natin sa top to bottom yung blue lines. So, dito, yan. Pag hindi pa sakto yung number sa line, adjust lang natin, no? Ganun lang yung gagawin natin. So, bali, same process lang yung gagawin natin. Yan, copy and paste natin. Yan. Dito, kung titignan nyo, dapat same yung niya, nasa center talaga siya. Para hindi maliliis yung number niya. Wait lang, adjust natin konti. Yan. Medyo hindi umano kasi yung mga lines. So, yan. Yan, adjust na lang natin ng konti. Yan, kita nyo yan. Malalaman nyo na naka-center na yung font nyo if may lumalabas na guideline. Ayun, tawag doon. Ayun, pinaka-line lang na yan, na nagsasabi na nasa center na siya. So, dito, same na yung gagawin natin, which is ito, papalitan natin ng element. Yan, palitan din natin ng name, tapos yung
yung quantity ng element. Yan. Bali ngayon, dito naman, titignan natin muna kung anong pwedeng gawin. So, dito duplicate na natin. Tapos ito na yung sinasabi ko sa inyo na change lang. Change elements lang. Tapos change name. Then add quantity sa elements. Yan. Bali number 2 na tayo. So 2 bananas add natin. Yan. Tapos yan dito. Hanapin natin yung to tracing. Bali kung napanood niyo yung video na natin, yung part 1 na video nito, madadalian na lang kayo sa pag change copy then paste lang ng ano. So dito, yung pinaka fastest way, ang pinakamabilis na trabaho is agad muna ako dito ng mga numbers. So ready lang natin yung numbers. Yan. Add tayo ng numbers na gagamitin natin. So dito number 7 and 8, then 9. Bali dito mag-add lang na lang pala tayo ng 0. Since may 1 na tayo kanina, so kakopy na lang natin 'yon mamaya. Yan, change natin into 2. Yan. So I suggest kung hindi niyo pa napapanood yung part 1 nito, yan panoorin niyo siya para maano niyo kung paano mapapabilis yung trabaho niyo dito. Yan. So dito, lagay muna natin tapos same procedure, highlight, copy and paste lang. Yan, 'di ba? Kita niyo naman madali lang natin 'to natapos. Yan, 'di ba? So adjust lang natin ng konti. If hindi nag-align diyan sa sa blue lines natin, adjust na lang natin. So yun dito, same process lang yung gagawin natin sa next numbers. So bali yung gagawin natin is magpe-play ulit tayo ng music same nung dati. Kaya Lina, para pampagana, let's go. So yun, tapos na tayo sa number tracing. Ayan, check muna natin yung mga natapos natin, which is itong number tracing. Ano lang, bali 1 to 10 lang siya.
So, kung gusto niyong mag-add ng numbers, pwede niyo naman kayong mag-add. Yan. So, dito ngayon, bali gagawa tayo ng tracing shapes. So, dito, dinuplicate ko muna siya. Same process lang yung ginagawa ko. Bali dito, yan. Wala ko sanang ganito yung gawa ng 1. Tapos, parang number 1 lang. Yan. Parang ganun lang. Dapat number lang talaga. Pero pilit yan. Eh, pwedeng ganyan na lang. Parang element 1 tapos yung number name lang. Pwede nyo gawin, ganun gawin. Pero mas pinili ko yung may quantity. Quantity. Yun. Mas okay kasi sa akin talaga yung may ano talaga, may guide ng pagbilang. So ngayon, try na natin gumawa ng tracing color. Or yan yung pag ng color natin. Para malaman din kung anong name ng color. Hindi lang basta color ilalagay, kundi pati name. So dito, same process lang yung gagawin natin. I-change lang natin muna yung lahat ng elements. Kasi colors na tayo. So hanapin na natin yung yan. Itong square. So I suggest kung mag-aano kayo dapat yung mag-eye catching sa mga bata. So, be creative na lang pag gagawa kayo ng tracing pads para ganahan yung mga anak nyong gumawa nito. So, scroll muna tayo, hanap tayo ng magandang pang elements. So, wala akong nahanap. Try natin sa ibang elements, which is itong square with, ay, bale ito may face na yung hanapin natin. Ito yung pinili kong elements, yung may paa. Para, medyo cute kasi siya tignan. Yan. Bali ganito, ito yung pinili ko para maganda sa mata ng bata. Bali, yan, adjust muna natin yung size na ito. Tapos, bali two shapes yung i-add ko. Which is itong, wait lang, wait. Yan, add muna natin yung yung ibang shapes na kailangan natin para dire-diretso tayo mamaya. Yan. Ito si square tapos si circle. Yan, adjust lang natin tapos change. Yan. Si triangle muna pala. Circle, triangle, ano ba? Yan, change lang natin. Bali dito, inaano ko lang, sinusukat ko lang kung anong tamang size ng elements natin para pantay-pantay. Ito yung star. Yan, di ba? Ang cute. Ewan, nakikitan lang ako dito. Kasi yan. So, maganda talaga to para sa mga mag-uumpisa. Para malaking tulong na rin to. Na dapat may konting kaalaman tayo pagdating sa pag-edit sa Canva. Para hindi tayo yung bili lang ng bili. Na rin tayo. Para ma-experience din natin yung paggawa. So dito, lang tayo ng ibang shapes. Yan, oops, wait lang. Hanapin natin yung kukompleto saan natin. Sa shapes natin. Bali dito, hinahanap natin si diamond. Ito yung pinaka last muna na shapes na i-add ko. So dito, yan. Bali, same procedure lang din. I-change element, change elements name, tapos, yan. Two shapes pala yung add natin, di ba? So, yung isang shape is yung may face. Yung pangalawa is yung may guide kung paano i-trace yung shape.
So, dito makikita niyo kung paano ko yung ginawa. Yan. Nagladlag ako ng shape, tapos nilagyan ko siya ng border, tapos dinash ko siya. Tapos change name natin. Yan, kita niyo naman. Copy and na lang natin. Yan. Ito yung circle. Tapos anin natin na dash. Tapos yan. Ganyan lang. Tapos sa triangle naman, bali ganito lang. Ulit-ulit lang yung gagawin nyo dito. Hanggang sa matapos. So, dito sa star naman, and star. Change color lang tapos add natin ng dash. And ito si diamond. Bali yun lang. Tuloy-tuloy lang natin to hanggang sa matapos. Then, yun. Ito, bali ito na yung mga sample natin na shapes. Bali dito, ito naman yung gagawin natin na sa tracing shape, which is kakopy lang natin yung shape. Yan, wait lang. Bali ito pala magiging ano lang to, parang scratch. Once na gumawa tayo ng shape. So dito, ang ginawa ko is yan, copy ko lang to na shape, tapos tatanggalin natin ng yan. Ay papababa sa mga ituto natin yung border, tapos i-remove background natin, background color pala. Yan, bali yan, adjust natin. Yan, dapat ma-align yung curve natin dito sa top and bottom ng blue lines. Yan, duplicate lang. Copy. Tapos yun. Ito na yung sakto. Kung nakukulangan kayo sa shapes nyo, pwede kayo mag-add. Or kung nasasobrahan kayo, pwede kayo magbawas. Bali, yung ginawa ko dito, nilapag ko sa scratch yung inano. Yan. Naglagay lang ako ng scratch para dito talaga. Yan. Kita nyo naman. So, bali, kinakat ko siya tapos paste lang dito sa scratch natin. Kasi, yung gagawin ko is i-group ko siya para madali lang siya i-copy. So, yun. Dito i-group natin siya. Tapos, i-copy natin dito sa taas. Yan, ganito. Tapos, i-adjust natin sa center. Then, copy and paste. Yan, ganyan lang. Parang need lang natin talaga parang maging mautak para mapabilis natin yung ginagawa natin. Yan. Bali ganyan, i-center lang natin, tapos dapat yung shape line dyan sa guhit natin. Bali ngayon, yan, copy lang, tapos adjust ulit natin kasi lumagpas sa yun. So dito i-adjust ko lang yung shape. Medyo lilitan natin kasi lumalagpas talaga yung kahit anong gawin ko, lumalagpas. Adjust natin tapos copy ulit natin once na okay na. Bali dito naman, magiging same process lang yung gagawin natin sa remaining shapes natin. So yun, same lang yung ginawa natin sa number and sa nakarang video na copy paste then proceed. Ganun lang gagawin natin. Bali dito fast forward ko ulit para maano natin. So yun, let's go ulit sa music.
Bali ngayon, tapos na tayo sa tracing numbers and tracing shapes. Bali dito, i-adjust ko na lang muna kasi medyo hindi pantay-pantay yung gawa natin. And delete natin. Yan. So ngayon, gagawa pala tayo ngayon ng tracing color. Ang gagawin ko dito is gana tayo ng bali, hindi ko alam talaga kung paano gagawin to or hindi siya kung maging tama. So, ginawa ko, nagana lang ng pastel tapos i-base ko na lang dito yung magiging subject natin, which is yung subject color. Tapos yan. Unang-una natin is yung primary color tayo. Ito yung blue. Oops, teka. Sakto na ba ito na blue o hindi pa? So, hanap tayo ng blue. Yan. Tapos, ano lang natin siya. Bali, ganito yung gagawin. Ayan yung pinaka-blue na. Yan. Kita niya naman. Ayan na lang yung gagawin natin na pinaka-guide ng bata. Pag gumawa. Tapos, add na lang tayo ng konting details dito. Yan, para maging siya. Paniwala. So, dito. Hanap tayo kung ano yung magandang ilalagay natin. Yan. So, dito iniisip ko kasi kung ano ba yung magandang sample or magiging ang magre-recognize as siya talaga, si blue. So, yun. Nag-try talaga ako hanapin kung ano yung gagawin natin. Pero hindi ko So, yan. Bali, naisip ko pala, ba't hindi na lang natin yung crayons, no? So, dito nagad tayo ng crayons na blue. Yan. Crayons blue. Yan. Bali, same process lang yung gagawin natin. Change color lang natin. Bali, mag-ano lang talaga to. Yung copy, paste, repeat. Kasi ganun lang naman yung design na ng gagayahin natin. Bali, yan. Tuloy-tuloy na lang natin to. Iiba-ibahin na lang natin yung color dito. So, kung ano yung mag-aaral ng element natin, ayun din yung hanapin natin na crayon color. So, dito ulit-ulit lang naman siya, iba-ibahin lang talaga natin yung color. Inuna ko pala dito ayusin yung pinakataas bago tayo mag-ano dun sa name colors para dire-diretso to. Para hindi na isa-isa. So, yan, violet. Hindi ko alam kung violet o purple, pero parang siya violet ata. Pero go. Yan, change color lang natin. Tapos itong pink. Yan, si pink. And, yan, si violet. Si yellow. Si red. And, si blue. So, yan, tapos na tayo sa pag-change sa taas. Dito naman tayo sa pag-add ng color name. Which is ito si blue. Yan, si blue. Si blue. So, yun. Copy-paste lang ulit. Tapos yung gagawin natin is, yan, adjust na lang natin dito. Copy-copy na lang natin para isa na lang yung pag-change natin mamaya. May kita nyo, iniba-iba ko lang talaga siya. Tapos yan. Yan yung final natin. So, yun. Meron na tayong yan. Ito yung lahat ng nagawa natin. Meron na tayong tracing name. Ito tracing name natin. Yan, kita nyo pala. Bali, may tracing na pala tayo. Default font. So, dito mag-add tayo ng yan. Mag-add tayo ng cursive.
cursive tracing para sa mga anakis nyo na yan, gusto na mag cursive na sulat. So dito, kung wala kayong font na cursive, pwede kayong maghanap dito. Just type, yan, hanapin natin yung cursive natin na search nyo sa URL, tapos hanapin nyo itong yung learning curve. So bali dito, may iba-ibang choices dito, pero i-download natin as zip file. So if na-download na, gagawin natin is i-extract natin siya ngayon. Tapos balik tayo sa Canva. Sa pag-add ng font ulit ng Canva, yan, at hanapin natin dito sa font. Yan, pag wala pa dito, add tayo ng font. Yung own font natin. Yan. Add font. Tapos hanapin natin yung folder na na-extract natin, which is ito. Tapos hanapin natin yung pinakamalaki, yung yan, MB or ano ba to, KB. Kasi kung yun yung pinakamalaki, yun yung gagana. So yan, wait lang natin siya ma-upload. Then, yan, okay na siya. So dito pwede na natin siyang gamitin. Bali, search natin, which is itong learning. Ay, itong, pala, ayan. Bali, ito na yung gagamitin natin sa cursive natin. So, delete natin ito, tapos i-copy na lang natin to. Ayan. Diba? Hindi lang pang default yung sulat natin. So, di ko alam kung pang grade 4 yung cursive na magpa-practice na siya. Pero yun, di lang pang default yung sulat, dapat may pang cursive din. So, habang bata pa, mas okay siguro na turuan natin sila para hindi na sila mahirapan once na tumungtong na sila sa mas higher level or higher grade ng nila pag-aaral. So dito copy lang natin, tapos yun, align na ay natin sa yan. Yan na natin sa line sa dapat magkabilang blue line. Yan, kita nyo naman. If hindi na sakto yung line, adjust nyo na lang yung letter ay yung font nyo. Tapos dito naman, bali-ibahin natin to. Yan, add tayo ng font ulit. Gagamitin natin yung hindi naka dash or dot na font. Kasi dapat ito yung gagayahin ng bata. So yan, add tayo ng font. Bali, wait lang ulit natin yan. Bali, uploaded na siya. Or downloaded. Tapos yan, hanapin natin kung nasa na yun. Tapos to. Ito yung magiging guide ng bata. Yung sabihin natin kung yung pinaka-result before siya mag-trace dito sa dash na cursive font natin. Yan, nakita nyo, ito yung pinaka-final final result dapat ng bata. Adjust natin yung yan yung font natin. So yun. Bali, tapos na siguro tayo dito. Nakita nyo naman yan. So, bali magiging na lang to. Updated na bata kasi naka-cursive na siya. Bali ngayon, try natin gumawa ng oops, wait lang. Yun. Meron na tayong pala, default font. Yan. Tapos dito naman, meron na tayong cursive na tracing name. And sa baba is yung letter natin, tracing letter. Yung A to Z letter natin.
Tapos dito is yung number. Number tracing is 1 to 10 and ito yung shapes. Yan, ito naman yung color natin. Ayan. Bali tapos na tayo sa tracing natin. Sa tracing tracing tutorial. Bali dito mag-add na lang tayo ng konting So, yan. Gagawa tayo ngayon ng cover page nito. Yan, delete natin 'to. So, dito makikita niyo paano kung paano mag-try gumawa ng cover page. Bali, yan, hanap tayo ng magiging theme ng cover page natin. So, yan. Background lang pala. Mas okay kung naka-Canva Pro kayo once na gumawa ng ganito para hindi limited yung gagamitin yung elements or tools na nakapaloob sa Canva. So, yan. Nag-add lang ako dito ng shape na bali ganito. Ito yung pinakalalagyan ng natin, yung book or tracing title, ganun. Tapos, yan. Kita nyo naman, di ba? Yan, pwede nyo na kayo maglapag dyan. Or pag hindi kayo satisfied sa color, pwede nyo i-change color yan. Or change natin elements. Or ano pang gusto nyo ilapag dyan sa Pero yan, inano ko yun na ganito na lang yung gagawin ko. Tapos, so, bali, di ba tayo? Dinosaur theme tayo. Yung hinanap kong font is dinosaur siya. Dynafont. Try nyo lang i-search sa element tapos lalabas na yun. So, yun. Yan ko dito is yung busy book. Hindi ko alam kung busy book talaga siya o dapat tracing. Tracing pad. Pero, yun. Trinay ko lang ilagay busy book kasi So, hanggang sa matapos, ganito na lang muna tayo kasi cover page naman tayo. Cover page na tayo. Tuloy-tuloy dito. So, yung letter U naman. Wait lang. Parang hindi hindi nababasa yung letter natin. So, yung gagawin na lang natin is adjust natin yung color background natin dito. Ayan, color background natin. So, ginawa natin siyang white para maging visible siya, makikita. Makikita ng bata or tayo. Tapos, tuloy lang natin hanggang sa matapos na natin itong cover page. Bali dito, adjust na lang yung ginagawa ko para matapos natin. Yan, adjust natin kung naka-center na siya. Tapos add tayo ng konting details dito. So, ito. Parang, ginawa ko siyang Naruto. So, yan. Bali tapos na tayo sa, title natin. Nilagay ko na rin pala yung, nilalaman ng tracing pads natin, which is yung tracing name, tracing numbers, tracing letters, tracing shapes, and tracing colors. Yan. Bali dito, yung nilapag ko na lang para maging agad kung ano yung laman ng nakapaloob dun sa tracing pads natin. So, yun. Or PC book. Parang ganun. Tapos yan, in-adjust ko na lang natin, change color, tapos nilagay ko siya sa center. Tapos yun. Bali, change color lang natin kung ano yung mabagay dito sa tracing pads natin. So, dito mag-add na lang tayo ng konting details or konting design na babagay dito sa cover page natin, which is yung mga dinosaur. Yan. Bali, uri ng dinosaur. Ito, may kalapati tayo dito. Kalapati. So, yun, meron tayo ditong Mr. Quack Quack. Tapos, add pa tayo ng isa para maging balance lang dito. So, yun, may kalapati na tayo. Tapos, mag-add tayo dito ng ito.
Mag-add tayo dito ng ano ba 'to, manok. Yan, may manok na. Then, add tayo ng konti dito sa baba, which is yung dino. Yan, search ulit natin or itong egg. Saan ba galing yung ano, dinosaur? Sa egg, syempre dapat meron tayong egg. Pero since wala tayong mahanap ng maayos, hanap na lang tayo ng konti dito, yung ibang i-design natin. Yan, yan, para may ano, kung sa kalsada may mga warning ano, yung mga traffic ano, warning, dito naman syempre dapat may ano rin tayo. Yan na yung egg natin, may dino sign pala. Yan, dino sign. Tapos tuloy tayo sa pag-add, hanap tayo ulit sa may itlog. Balak ko sana gawin tong ano, dito sa may book. Insert siya pero wag na lang siguro. Kasi parang redundant na siya pag maglagay pa tayo ng itlog. Hanap na lang tayo dito ng pang-add ng konti. So dito may asa tayo. May asa tayo dito ng ano, kulay orange na nilagay. Yan. Adjust natin kung sakto naman na yung size niya or sakto na sa space. So go na natin yan. Tapos add tayo ulit dito ng yan. May kalabaw. May kalabaw na blue. Yan, bali okay na siya. Tapos adjust na lang natin kung tama pa ba o hindi yung ginagawa natin. Ito na siguro yung final output natin sa cover page. So, ano na ulit natin? Recap ulit. Meron na tayong cover page. Tapos, yan. Sa previous video, yung part 1 is meron tayong doon ano, itong tracing name and sa tracing letter. Bali, nagad na lang tayo dito ng tracing numbers, shapes, and colors. Tapos with tracing name ulit na cursive. Bali, dito na lang siguro tayo ano, magninilay-nilay kasi tapos na tayo. Tapos na tayo sa tracing pads or busy books na tinatopic natin. Bali, maraming salamat ulit sa panonood. Sana may natutunan kayo at kung wala, ewan ko na lang. So, abang-abang tayo sa ibang tutorial natin dito. Sana manood pa rin kayo kahit hindi na masyado tumano. So, yun. Maraming salamat and sheesh!